kasi nga mambubudol. Malakas tama, laging nakangiwi, kala mo nakatira ng katol. Mukhang tanga, weak leader, miski sarili niya, di niya kayang ipagtanggol. Sinungaling, dalawang dila sa kabulol. Tapos magtatanong ka pa ng why? Iisa-isahin ko sa'yo ha. Sa panahon ni Bobong na to, yung sobrang pondo ng PhilHealth na halos 90 billion, pinapakailaman. Imbis na ilaan sa proyektong pangkalusugan, ilalaan daw sa proyektong di mo alam. Para daw sa infrastructure. Eh bakit sa PhilHealth nyo kukunin? Ano yun, lokohan? Ang kakapal ng mukha nyo para sa mga mahihirap na may sakit na kababayan natin yan. Pati pondo ng PhilHealth pinapakailaman, mga walang kabusugan. Di pa kayo mabilaukan. Ang laki pa ng bayarin. Bakit siya ilalaan sa infrastructure? Bakit sa PhilHealth kukunin? Napakahirap na mahirap talaga. Wala maasahan. Sana inaasahan natin yung tutulong sa ating gobyerno. Kawawa talaga mga Pilipino. Tapos yung contribution ng PhilHealth, in-increase pa ng 5% ng mga damuho. Kada buwan, nagbabayad yung premium member ng 500 pesos na kinakaltas kada sweldo. Trabaho ka ng trabaho, kaltas sila ng kaltas, ang baba pa na sweldo. By 2025, dapat po na i-increase natin to 5%. Sira ulo, paano yung sweldo? Kung mag-i-increase kayo sa contribution, mag-increase din kayo sa sweldo, saka sa benepisyo. Increase kayo ng increase, ang baba na sweldo, ang taas pa ng bilihin, kakarampot na lang matitira sa mga nagtatrabaho. Tapos sasabihin nyo, mahal nyo yung Pilipino? Ang mahal nyo lang yung bulsa nyo. Ang mayaman pagka nagkasakit, dadalhin sa ibang bansa. Ang mahirap pagka nagkasakit, dadalhin ka lang sa kama. Bahala ka kung mabuhay ka pa. Sa presyo pa lang ng bill ng ospital, matutuluyan ka na. Imbis na tulong yung ibigay, perwisyo. Imbis na mahihirap, putek, mga buhaya yung mga nagbibenepisyo. Nakikiusap ako sa inyo, President Bongbong Marcos, Secretary Recto. Tigilan niyo na yung pagta-transfer ng pondo. Gawin niyo po yung dapat para sa bayan. Oo nga naman, tigilan nyo na yung pagta-transfer ng pondo ng PhilHealth, Bobong sa Recto. Teka, Recto? Ba't nandito to? Binoto ba natin to? Sinong demonyong alagad ni Taning ang nagpasok dito? Pati sa pondo ng PhilHealth, nangingialam to? Hoy, pakailamero, nasaan na yung pondo? Asa na? Ilabas mo na yung pondo. Ilabas mo na, nanginginig na ako. I am also a health advocate. It just so happens I'm the Secretary of Finance at may utos ang Kongreso dito. Boom! Huli! Walang yaka, speaker, ikaw na naman. Ang sabi niya, may utos daw ang Kongreso. Paano ba yan? Basta usapan talaga pondo. Lagi ka na lang may kinalaman. Tanga na lang talaga, tanga na lang talaga ang boboto dyan. Ang galing mo, Argoy. Ang galing. Ang galing mo talaga, Budoy. Kung ano man yan sinesenyas mo, ikaw lang ang nakakaintindi. Pagdating talaga sa pondo, putragis wala na kaming masabi. Kung gaano kalaki yung pondo, yung bulsa mo, ganun din kalaki. Dahil sa'yo, sisemplang yung pinsan mo parang motor na sumemplang sa kurbada ng Marilaki. Tignan mo ha, kinuha yung 90 billion sa PhilHealth, tapos uutang sa World Bank, ang galing. Uutang sa World Bank para daw sa health system. Ulitin ko ha, kinuha yung 90 billion sa PhilHealth, tapos uutang sa World Bank, ang galing. Uutang sa World Bank para daw sa health system. Magkano? Sa dollars, 509.24 million. Kung sa peso naman, 28.7 billion. Kung uutang din kayo ng 28.7 billion, eh bakit kinuha nyo sa PhilHealth yung 90 billion? Ngayon lang nangyari yan sa ating bansa. Talagang ngayon lang nangyari yan sa ating bansa. Yung ekstrang pondo ng PhilHealth, saan na napunta? Tanong mo, baka diretso sa bulsa. Sa sobrang galing ni speaker sa pondo, binigyan mo yata ng agimat. Basta usapan pondo, mabilis pa sa kidlat. Hindi na naawa sa may mga sakit, yung pondo mukhang ginangster pa. Hindi na nabusog sa 90 billion, umutang pa. Kinuha yung ekstrang pondo sa PhilHealth, yung magbabayad ng utang tayo pa. Imbis na wala kang sakit, putek, magkakasakit ka. Hindi po nangangahulugan na dahil sa health sector din ginamit ay justified na o legal na. Malinaw po na ang budget na to ay nakalaan para sa premium ng mga indirect contributors natin. Of the way that people do as much as they can. Now that we have found that we hear that it's a better. Kita nyo? Bilyon na pinag-uusapan partida, wala pang project yan.
Kasi hindi sila nakafocus sa project, sa budget lang. Paano pa kaya kung may project yan? Sa sobrang tanga niyan, yung flood control sa barko nagbanggaan. Nasira pa yung flood control natin dahil binangga ng barko. Kita nyo? Binangga ng barko yung flood control. Ay, hindi pala binangga ng flood control yung barko. Binangga ng barko, basta may nagbanggaan. Hindi lang klaro, pero bahala na kayong umintindi dyan. Flood Management National Government Budget. Ngayong taon po, 2024, mas mataas po ang inilaan na budget ng Kongreso para sa DPWH alone. Dito po sa flood management, nasa 1.35 billion kada araw. Meron po ang DENR, meron din po ang MMDA, meron din po ang Pag-asa, meron din po ang Climate Change Commission. Aabutin po ito ng 1.44 billion kada araw. Hindi na po band-aid solution ang ating kailangan. Hindi po natutuwa yung mga kababayan natin na dinadala natin sila sa evacuation center. Kahit may dala po tayong relief goods, hindi na po sila natutuwa. Hindi naman po nila gustong pumipila lagi para makakuha ng relief goods, Mr. President. Wala na pong gusto na pumipila para makatanggap ng relief goods. Ang gusto nila, solusyon. Hanggat wala po tayong klarong solusyon o master plan, mananatili po itong unli baha. Pero hindi po unli ang resilience ng ating mga kababayan. Hindi po unli ang ating pondo. Hindi po unli ang buhay ng ating mga kababayan.